Mainit na balita. Pagka public figure ka, pag ikaw ay public official, sabi nga ng mga ibang pagdidesisyon sa Korte Suprema, huwag kang balat sibuyas. Yes, Bakit kung halimbawa mayroon ng batas na nasasagot doon, bakit pa tayo gagawa pa? Kaya nga sabi ko, magpakaingat na lang tayo. Sila may mga batas na mga umiiral na. O anong klaseng batas pa yung ang ating ipapasa? Baka mamaya, magkaroon ng prior restraint. Aha. Oh. Lalabag na sa saligang batas. Nalalabag na dito. Ay sabi, public officials tayo. Kapag ka ikaw ay public official at ang pinag-uusapan ay malalagay doon sa kondisyon na ito ay public interest, magiging public discourse, ay hindi mo siya basta-basta kaasuntuhan. Ito yung doktrina ng fair comment. Basta kung ang batikos, kung ang kritisismo ay nakaukol sa isang public official, Aha. ay wag nang magbalat sibuyas kasi ito talaga yung tuntunin na nakalatag sa mga naunang pagdidesisyon ng Korte Suprema. Yung hearing kanina, ipinatawag nga yung mga vloggers na di umano'y nakalalampas doon sa panuntunan na kung saan ay hanggang doon lang sila. Pinapaliwanag ko nga na ang ating mismong saligang batas ang nagsabi na yung ang tawag dito yung free speech. Aha. Yung paggawa sabi kasi ng saligang batas natin kung pagbabatayan natin yung ating Bill of Rights, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression or freedom of the press. Opo. So talagang kabawal-bawalan yon. Opo. Bagamat yung salitang yon ang pinagbabawalang una dyan kasi no law kanya. Ibig sabihin mambabatas ang Kongreso. Aha. Ngunit isinaalang-alang naman ng ating saligang batas yung iba pang mga interest na dapat balansehin, yung mga interest ng lipunan. Katulad ng national security, di ba? Yung public order. At saka yung karapatan nga ng taong bayang maapektuhan noong pagpapahayag. Ngayon, ang isa pang qualification noon, sabi ko, pagka yung pagpapahayag, pagka yung kritisismo ay directed sa manggagawang gobyerno, public official, o public figure, nang sinasabi nga doon kung lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan, ang pinagmumulan ng kritisismo ay maaaring maklasify na public issue o public interest, ay yun ay talagang kung tutuusin mo ay kalasag, parang hadlang para sa mga batas na kung tawagin ay nagpaparusa ng libel, ng defamation, ng slander. Apo. Kasi nga ang talagang babalansihin mo yung karapatan ng isang tao na maproteksyonan ang kanyang integridad sa isang banda at yun namang karapatan ng publiko na makaunawa ng impormasyon o makarating sa kanyang impormasyon. Apo. Yun naman ang isang on the other hand, ano? Yun ngayon ang talagang babalansin mo. Binabalanse. Kaya ang naging tuntunin nga kapag ka public figure ka, pag ikaw ay public official, sabi nga ng mga ibang pagdidesisyon sa Korte Suprema, huwag kang onion skin. Huwag kang balat sibuyas. Yes, oo. Oo. Sabi nga nung chairman, anong jurisprudence ba yung unang binasa mo? Matagal na pero landmark. Aha. Ibig sabihin, kahit na matagal na, hindi naman pinapalitan sapagkat relevant pa rin hanggang sa ating panahon. Umiiral pa rin, ano? Kasi kanina, Nelson, binasa ko yung landmark case ito na para sa ganon, sapagkat ang sinisiyasat ay yung nakikita nilang parang paglampas sa guhit ng propriety, yung mga nagbablog, maraming nasasaktan, ganito, ganyan. Opo. So, yun ang dahilan kung bakit pinatawag yung inaakala nilang medyo kalampas-lampas na, medyo kasobra-sobra na, na mga batikos at mga komento ng mga nagbablogs. Aha. Binanggit ko itong landmark case na ito, Nelson. Yan.
Ito'y panahon pa ng kupong-kupong talaga. Pero landmark, ibig sabihin, hindi pa naman nire-reverse ng Korte Suprema. Ibig sabihin, yung kanyang relevance, hanggang ngayon, ay applicable pa. Okay. Ito yung United States versus Bustos, 37 Philippines 731. Kasi kasi yung mga recent na libro ng Korte Suprema, iskra na ang tawag eh. Iskra, Supreme Court reports annotated. Pero pag sinabi mong Philippine reports, Ba? ito'y pre-war ito. Wala pa palang iskra niya. Oo. Ang nakalagay doon nga, ang sinasabi, huwag kayong masyadong manipis. Yang batikos kanya ng public sa inyo, parang scalpel kanyang ganun eh. Masakit yung scalpel, matalim yun eh. Ngunit ang yung pansalag mo doon kanya, yung parang meron kang balm na mag-a-assuage ng sugat mo sapagkat ikaw kanya nga, malinis ang konsensya mo. Yun ang yung paliwanagan mo sa ganun. Yes. Kaya pag public officers kayo, huwag kayong masyadong magdaramdam kaagad, sabi niya. Kapag kayo ay binabatikos. Yun ang karakter ng isang public. Kasi kailangan din namang makriticize kayo para sa lumiwanag kung ano talaga yung nangyari sapagkat ang pinag-uusapan may kinalaman sa interes ng buong bansa. Yun ang parang patakaran. Sabi ko nga sa kanila, bago nga ako umalis, yun ang iniwan ko din na sana huwag tayo magpakadalos-dalos na pagagalitan natin sila kagad. Mga public servants tayo, huwag lang kako yung ganito. Na kapag tinatanong mo naman, asan ba yung basihan? Hindi man lamang niya masabi kung ano yung basihan niya. Basta na lang siya magtatago sa kanyang opinion. Abogado pa naman kako. So talaga meron pa ring limitasyon kung ano? May limitasyon kasi hindi absolute yun eh. Hindi. Kapag yung ibang interes ng lipunan ay nalalagay na rin sa issue katulad ng public order, public morals, public safety, ay kinakailangang balansehin mo yun. Sa pagitan naman ng kailangan ng tao yung impormasyon at kailangan niyang maproteksyonan ang kanyang reputasyon, babalansehin mo din yun. Kung ano ba talaga ang dahilan at may ginawang ganitong pagdinig sa itong TRICO? Meron bang binubuo silang gusto nilang gumawa. Sa tingin ko parang gusto nilang gumawa, magkaroon sila ng regulatory framework siguro, yung mga vloggers. Katulad ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Pero, ayun ang initiative nila. Hindi mo sila pwedeng utusan na dapat magkaroon kayo ng Code of Ethics. Hindi nga. Kasi nga, parte rin ng kasi yan eh. Yung pagbablog, parte kasi ng freedom of speech. Kasama na yung freedom of the press. Freedom of expression. At yun nga, napag-usapan pa nga kanina, naitanong ko, sumagot naman yung isa sa mga respondents, si Miss Malutikia. Kasi tinanong ko, sino po yung gustong sumagot dito? Bakit po dumami yung mga vloggers? So nagpaliwanag yung Miss Tikia, sabi niya, sa palagay ko po kasi dahil po ito po yung pinakamadali na gawin. 3 seconds standard, sabi niya ganun. Walang bayad. Wala. Pakikipagtalastasan, ang bilis, no? Ganyan. Pwede po ba kung isa rin sa dahilan kung bakit dumami sila ay dahil hindi nila mapagkatiwalaan yung mainstream media na kung saan hindi nila nakukuha yung talagang accurate at tama kung reporting. Pwede rin po yan, sabi naman niya. Pero teka muna, bago yung Vox Populi kong, ang daming hindi umaten pala eh. Sa 40 yung... Sa 40 inimbitahan, halos 2 lang yata yung dumalo. At meron namang... Pagkatapos, may mga pinadalhan ng Siokos order. Yun nga ho, ano bang ibig sabihin niyan na may Siokos order? Magpaliwanag sila. At, kasi base sa kanilang yung iba naman kasi nangatwiran,
pangangatwiran nila yun. Wala naman tayong magagawa doon, di ba? Merong nagsabi ron, di po kami naniniwala na legal po yung ginagawa nila. Mga gano'n. Yun. At ang mga iba ron, imbes na pumunta ron, nagpal yata ng aksyon sa Korte Suprema. Okay. Ayan. So, ayan na naman. Sinasabi ko na gulo na naman. Pero yung iba naman, parang itinatanong nila, ano ba yung in aid of legislation? Parang ganun eh. Parang gusto nilang tingnan at ano yung itatanong sa pero kanila. kinakailangan, huwag ka magpakadalos-dalos. Yun ang aking gustong, yun ang mensaheng gusto kong sabihin doon. Sapagkat yung pagbibigay mo ng limit doon sa karapatan, sa free speech, expression, or press, pakaingatan mo yun sapagkat matibay ang karapatan na nakasulat sa ating Bill of Rights. Ayun nga po eh. Na ang sinasabi, Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Malinaw ito. Ito ay saligang bato. Di ba? Constitution ito. Ngayon, kapag nagpasa ka, baka ang mangyari, ang kabawal-bawalan yung tinatawag na prior restraint. Yung prior restraint kasi, hindi siya makakapagpahayag kasi meron ka nang itinakda doon na pagbabawal. Fundamentally, ito ay labag sa saligang batas. Yung iba nakakapag, kamukha ngayon, nag-vlog sila, nakagawa ng gano'n, pero merong subsequent punishment naman yun. Either pwede kang mademanda ng libel, pwede kang mademanda ng slander, ng defamation, yung mga paninirang puri. Bakit kung halimbawa meron ng batas na nasasagot doon, bakit pa tayo gagawa pa? Kaya sabi ko, magpakaingat na lang tayo kung meron naman kayong redress, kung meron naman kayong paraan, kung paano mapoproteksyonan ang puri o reputasyon na maaaring naapektuhan sa ginagawa nila. Kaya na lang natin sila. May mga batas namang umiiral na. O anong klaseng batas pa yung ang ating ipapasa? Baka mamaya, magkaroon ng prior restraint. Lalabag na sa saligang batas. Nalalabag na dito. Ay, sabi nila, hindi absolute. Tama, hindi absolute. Kaya lang, public officials tayo. Na ang sinasabi sa isang doktrina, sa isang kaso, ito yung kaso ni Art Borjal versus CA, kapag ka ikaw ay public official at ang pinag-uusapan ay malalagay doon sa kondisyon na ito ay public interest, magiging public discourse, ay hindi mo siya basta-basta kaasuntuhan. Parang exempted siya doon. Ito yung doktrina ng fair comment. Basta meron siyang pinagbasihan. Nandun nandun maglalaro basta meron siyang pinagbasihan. Maring yung pagkaka-interpret niya mali, pero meron siyang actual na pinagbasihan. Ito ng mga bugadong pinag-uusapan natin. Ang basihan niya napakaliwanag naman. Isipin mo wala siyang makita. Ang nakita niya ay panlilin lang. Yun nga. Panglilin lang. Ibig sabihin, action ka agad. Samantala, ang sarili niya yung nilinlang niya, pati yung mga tao na nakikinig sa kanya. Balikan natin yung hearing kanina, Kong. Kasi, ang malinaw dito, ang inyong posisyon, kung maaari, wag na nating, sabi nga ni, sino ba may sabi nito? Wag na nating bigyan pa ng, ng mabigat na pasanin pa itong mga vlogger. Na wag natin sa patawan pa ng kung ano-ano pang regulasyon. Kung sa inyo, kung kayo masusunod. Ang gusto kong i-stress sana, wag lang yung masyadong scandalous, yung masyadong kamukha yung ginawa kanina ng abogado na nagpapanggap na vlogger. Kung ang batikos, kung ang kritisismo ay nakaukol sa isang public official, ay wag nang magbalat sibuyas kasi ito talaga yung tuntunin na nakalatag sa mga naunang pagdidesisyon ng Korte Suprema. Maliban na lang, sabi ko nga sa'yo, kung halimbawa merong national security, binanggit din naman ng Korte Suprema pag involved na ng national security, public morals and safety, o kaya yung reputasyon ng isang tao na wala namang basihan talaga, walang kinalaman sa kanyang gawain bilang isang public official, yun lang sana yung hitama. Pero sa pangkalahatan, meron naman kasi tayong mga
batas na umiiral na, yung batas sa libel. Meron tayong slander, may defamation. Apo. At meron tayong cyber law, di ba? Para hindi maging parang ang nangyayari kasi akala nila gagawa na naman ng isang bagay para lang usigin. Para bang ikartel. Para hindi kami maakusahan na kinakartel nyo naman ang aming karapatan. Sinasabi na nga na sa Ligang Batal, free speech. Di ba? So, kaya ko kanina binanggit yung dalawang jurisprudence Nelson. Yung ang Yabut versus Office of the Ombudsman. Matagal na ito pero landmark. Dito ipinapaliwanag yung dahilan kung bakit hindi dapat maging balat sibuyas. Oo, yung anong tawag, manipis. Balat sibuyas. Ang isang may katungkulan sa gobyerno. Sinabi niya ay ganito, a public official, dito sa Yabut naman ito pala. Sa Yabut muna tayo. Ito medyo, medyo very recent. Hindi naman masyadong recent, pero 1994 ito. Okay. Yabut versus Office of the Ombudsman, 1994. A public official, more especially an elected one. O yun eh. Hinalal. Kung yun lang appointed, public official doon. Pero ito elected one, should not be onion-skinned. Sa talaga salita strict personal discipline is expected of an occupant of a public office because a public official is a property of the public. Ibig sabihin, parang talagang kung ikaw ay tinuturing na property ka talaga. Uusigin ka, akusahan ka, batikusin ka. Siguro, yung level mo ng tolerance ay mataas. Hindi masyado kang nasasaktan kagad. Sapagkat ang pagkakakilala nga sa public public property ka. He is looked upon to set an example how public officials should correctly conduct themselves even in the face of extreme provocation. Always he is expected to act and serve with the highest degree of responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Ito yung kanilang standard So pag nakita nilang parang bumaba ng konti doon sa pamantayang iniisip nila, kaya sila bumabatikos, kumisan nga nasusobrahan. Yan lang yan lang ang issue diyan Doon naman sa doon sa isa, ito yung landmark naman, na kopong-kopong naman ito, Nelson. Yan matagal na. Oo. Dito sinasabi niya, halos pareho lang, pero ipagkakabanggit talagang medyo dramatic dito. The interests of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. So talagang makikita mo ang kahalagahan yan. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. Isipin mo, ginamit yung scalpel Parang ito yung pang-opera bubuksan. Nakita mo, hindi mo lang sinabi na gagamit ka ng blade. Ito mas sa scalpel. Kung paano ka nila babalatan, scalpel pa ang ginamit. Ang sabi niya, the sharp incision, nakita mo, talagang matalim The sharp incision of its probe relieves the abscesses of official dump. Medyo, meron kang relief because men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation, but the wound, yung sugat, but the wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. Kung halimbawa naman sa tingin mo sa sarili mo, kamukha ng babaeng vlogger na kinukwento ko sa'yo. Bigla na lang akong binati ko sa'yo, wala naman akong kinalaman doon sa pagkakagawa. Malinis ang konsensya nyo. Wala naman ako, kaya hindi naman ako galit sa kanya. Lamang yung pagkakalampas yung pagsasabi niya na sumobra naman, na ikinahihiya na ako ng ganito't ganyan, wala namang basihan yun. Yun ang lagpas naman. Yun ang lagpas. Kaya, ang sabi ko kanina, sana, kung gagawa man tayo ng pagpihit o pag-tweak doon sa mga existing, huwag sana tayong maakusahan na kinakartel nyo na naman kami. Itama na lamang natin sang-ayon doon sa pagbabalansing kailangan. Yung pamantayan naman kasi ibinigay na rin sa atin ng mga batas. Nakalatag na Nakalatag na rin. Ayun.
So malinaw po yan, ha? So kung ang pag-uusapan ay kalayaan sa pagpapahayag, meron ang mga vloggers, pero sila ay nababakuran pa rin ng mga umiiral na regulasyon. At ang sabi ng Kong Dante, sapat na yon, ha? Sa kasalukuyan. At mukhang umiiral naman yon, Kong. Ha? Effective naman di ba? Effective naman. Yung ang kasobrahan, sabi ko nga sa'yo, kung malinis naman ang konsensya mo, yun na lang ang panglaban mo. Yun. Halimbawa, may nagbablog ng tungkol dito sa, di ba, Kong, nagdeklara ng Food Security Emergency. So yung iba nagsasabing, naku, ano naman yan? Kapalpakan yan dahil sa hindi maganda ang mga pamantayan o mga ginawang proyekto ng Department of Agriculture. So yun ay nakapaloob pa rin doon sa karapatan na magbigay. Nandun pa rin sa karapatan niya na mag-akusa, na bumatikos sa kanyang palagay. Mali na naman ang diskarte niyo. Yes. Oo. Kasi kahit mag-declare kayo ng ganyan, kasi hindi nyo naman ginawa ito. Meron silang nakikitang batayan. Yun. Sa mga tuwid yung public discourse, kung humaba man yan, medyo masakit man ang dating sa public official, pero kailangan tanggapin mo Hindi ba? Part ng demokrasya. Oo, parte ng demokrasya.